ating mga free wifi ngayon. Useless na. Isang bagay na lang ang pwede natin gawin dyan, makabili tayo ng 5G. At kung madali niya pa yung 5G, kailangan talaga mag-report na tayo sa NTC. Talamak na ang jammer. So sana mga kamaalam, ikalat ninyo itong video na to, at maging aware yung ibang mga walang alam tungkol dyan sa mga jammer na yan. Baka akala nila sira yung kanilang bendo, kaya tuloy itong iba kumikita, pinagkakakitaan yung kanilang pag-iisip na jam din. Wala na, pati free wifi. Audio Jungle. Update ko kayo mga kamaalam. Yan mga kamaalam, update ko kayo, no. Nagano tayo ng isang extrang AP. Tinesting natin. Ngayon, mas matindi na ngayon. Kung nakaraan, di ba mga kamaalam, sinasabi ko sa inyo, ang ating mga API nakarekta sa ating ISP. So ngayon ito na nangyari mga kamaalam. Nakarekta na tayo sa ISP. Ngayon ang ating ISP ay hindi na natin mapasok. Ang ating mga AP, sorry, ulitin ko, no. Ang ating mga AP na nakarekta sa ISP, katulad nitong Kuya Noy Wi-Fi Shop, ay nakarekta yan sa ating ISP. Nakakapagbigay tayo ng internet ng free. Ngayon po ay hindi na rin po na gumagana yung ating AP. So hinaharang na rin po yung kanyang yung kanyang signal. Yan. Puro obtaining IP na po. So hindi na rin po tayo makakapagbigay ng free wifi, dahil pati yung ating direktang AP, dati kasi nakarekta sa AP natin, yung AP natin sa ISP, nakakapagbigay tayo ng free internet. So ngayon hindi na rin siya gumagana. Pati talagang nadali niya na pati yung kahit nakarekta sa ISP, mukhang matindi yung nito, jamming device. So ayan na nga, etong banban wifi, ayan, ganun din. Yan po hindi pa, itong banban wifi ay hindi pa po natin nagagamit dito. So galing po to sa customer. Ganun din na rin, nadya-jump pa rin niya. Ito yung AP na galing do sa ibang bendo So yung mga kamaalam, sobrang nakakalungkot, hindi na tayo makapagbigay ng ating free wifi. So kaya yan, hindi na po gumagana yung ating mga free wifi ngayon. So useless na ang ating pakikipaglaban. So isang bagay na lang ang pwede natin gawin dyan, makabili tayo ng 5G. At kung madali niya pa yung 5G, kailangan talaga mag-report na tayo sa NTC. Dahil talamak na ang jammer. At masyado nang nakaka-perwisyo ng mga ibang tao. So sana mga kamaalam, ikalat ninyo itong video na to, at maging aware yung ibang mga walang alam tungkol dyan sa mga jammer na yan. Baka akala nila sira yung kanilang bendo, kaya tuloy itong iba kumikita, pinagkakakitaan yung kanilang pag-iisip na jam din. Wala na, pati free wifi. Ayun, nagtatanong yung ating kapitbahay, dahil
tatanong yung ating kapitbahay dahil nawalan sila ng connection. So ayun, masyadong grabe na, grabing labanan to. Ewan ko lang kung pag nakabili ako ng 5G kung maja-jam niya pa rin, maliban na lang kung ang binili niyang jammer ay yung mga mas matataas na klase ng jamming device na kayang mag-jam ng mas matataas na unit. So good luck na lang sa atin. So ako hindi nawawala ng pag-asa at hindi nawawala ng hangarin na masawa tayong mga ganyang jammer. So kapag ganun pa rin ang nangyari, kahit 5G na yung ating ginagamit, nadya-jam pa rin tayo. Rerekta na tayo mga kamaalam sa NTC pagka ganyan, dahil sobra na yan. Sobrang talamak na, talagang grabe. Ang dami na ng jam ng ating mga signal. So kawawa naman yung mga kababayan natin na merong wifi, dahil naghahanap buhay ng matiwasay ng patas, ganyan ang mangyayari. Kaya tuloy napapagastos yung iba binibenta yung kanilang piso wifi dahil hindi kumikita, dahil nga laging sira, akala nila laging sira. So yan ang nagiging problema. Kaya sana'y matulungan nyo rin ako na maikalat ang video ito at maging aware ang mga tao na nagiging biktima ng mga jammer. So update ko kayo pagka nagkaroon na ako ng mga 5G na antena. Titingnan natin kung maja-jam niya pa rin yung 5G antena, at kapag na-jam niya pa rin yung 5G antena, yun na. So lalapit na tayo sa kinauukulan. Kailangan masawatayan at grabe na ang ginagawa. So yun lang mga kamaalam, at i-update ko kayo pagka sa susunod nating pakikipaglaban. Grabe. Sige. Salamat po.